salamat po sa inyong pagpunta tonight, okay? So how many of you are excited? Of course, sa gabing ito, magsisimula tayo uli sa ating pong series. Na po, meron po tayong series. Na po? Sabihin nyo nga series. Series means tuloy-tuloy. At tuloy po tayo sa ating series about digmaang spiritual. Sabihin mo nga digmaang spiritual. Yung malakas, sabi mo, digmaang spiritual. Yan. At sinabi ko sa inyo, doon sa hindi nakarinig, sa mga bago pa lang, na tayo po is nasa buhay na ito, lahat ng battles natin is spiritual. Amen? Ako po, may battles ako, ang dami. Diba? Yung mga battles na spiritual yon. Why? Bakit ka dumadaan ng maraming pagsubok? Bakit? Because on the way ka doon sa destiny ng Diyos na nihanda niya para sa'yo. Tama? Kaya ka dumadaan ng maraming pagsubok dahil ang Panginoon, hinahayaan kang dumaan doon para pagdating mo roon sa destiny mo, matatag ka na. At sometimes, sige, palakpakan niyo si Lord. And sometimes, ganito yung nangyayari. Kasi, sabi ko, spiritual battle, sometimes, ang Panginoon, hinahayaan kang dumaan sa spiritual battles. Lahat ng pagsubok mo, magmula mong tinanggap mo si Lord, spiritual na yan. So, ang kalaban mo, hindi ang katabi mo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang flatmates mo, hindi ang kaopisina mo, kundi gawa ng kalaban yan. Unless natutunan mo yan, unless na tinanggap mo sa buhay mo yan, hindi ka natatabla ng anumang issues sa buhay. Kasi tanggap mo na yung spiritual battle. And the battle is not yours. The battle is not yours. Kininong battle? Kay Lord. So, sa pagtatapos, sa pagtuloy-tuloy na pag-aaral natin na series na to, meron tayong pag-uusapan ulit. At ito na po yung pang-apat. Nasa pang-apat na tayo, tama? Amen? Pang-apat na. Ngayon, babasahin ulit natin yung verses na ating pinag-aaralan para makita ng lahat. Okay, so let's read from Ephesians. Ito po yung sabi, finally, my brethren, be strong in the Lord. Sabi mo nga, be strong in the Lord. Hindi, sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, sabi mo, be strong in the Lord. And in the power of His might, put on the whole armor of God. Ito yung topic natin. Ito yung sinisiris natin. Ano ba yung mga armor? Di ba? Of God. And you may be able to stand against the wiles of the devil. Wiles, again, is tactics. Para daw makatayo ka sa taktika ng kalaban. Tama? And then verse 11 and 11, ang sabi po ay 12, verse 12, ayaw, pakipindot nga, please. Verse 12 tayo. Pakipalitan ng ano to. Verse 12 po, pakimanual. Ayan. Sabi ng verse 12, for we do not wrestle, what? Against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Sa ating pong first series, itinakil natin itong apat na entities na to. Ayan yung apat, nandiyan na, di ba? Principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness. Yan po yung power ng demonyo. Pinaliwanag ko sa inyo yan. Amen? In the heavenly places pa. Ngayon, pagdating po ng 13, ito yung sabi, therefore, kasi nga may kalaban tayo, therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, stand. Ang sabi ni Paul, kaya nga may kalaban ka, therefore, i-take mo yung armor. Ano yung unang armor? Belt of truth. Tinuruan ko kayo, unang armor yan, belt of truth. At dyan, marami akong tinuro sa inyo, 7 bagay yun na kailangan tanggapin mo sa buhay mo. At maraming nalalaglag na Kristiyano because hindi nila tinatanggap sa buhay nila yung katotohanan na yan. Ano yung sunod?
breastplate of righteousness. Breastplate means, tinatakpan natin yung puso natin dahil ang target ng kalaban, puso. Karamihan doon tayo tinatamaan, emotions. Tama? Nangihina ka because of emotions. Yung puso mo tinatamaan ng kaaway. Kaya tayo sumusuko. And then the third one, wala pa. Ngayon pa lang yun. Kala ko may sasagot eh. Amen? And sabi niya 6:14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Ito yung dalawa. Okay? And then pagdating sa 15, ito yung topic natin. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sabihin nyo nga, preparation of the gospel of peace. Sabihin nyo nga. Isa pa, preparation of the gospel of peace. Thank you, Lord, for your word. So in this verse, he's talking about shoes. Somebody said shoes. Shod your feet. So, sa gabing ito, we are continuing our series sa Armor of God. Ito yung third armor na sinasabi ni Paul. Ito yung i-discuss natin sa gabing ito. How many are excited? And today, sa gabing ito, we step into something na akala mo ang liit lang, pero actually critical. Kagaya ng dalawang nauna. And so tonight, I will talk to you about the shoes of peace. We are in the series 4. Palakpakan nga natin si Lord, come on, please. Sabihin nyo nga, the shoes of peace. Ito na yung series 4. Mga anak, palagi ko siya sabi, since we started this series, at sabi ko lang kanina, that we are in spiritual battle. Maniwala kayo sa hindi, tayo pong mananampalataya, tayo po'y hindi na lumalakad sa natural na labanan. Tayo po lumalakad sa spiritual na labanan. At hindi po ito joke. Hindi ito laro. Totoong laban to. At ang isang Kristiyano na hindi na paliwanagan ito, hindi niya alam to, kaya madali siyang bumabagsak because hindi niya alam na ito'y may kagagawan, ito'y may purpose lagi. Tama? And we all know that if you engage in a battle, it requires stability. Ulitin ko ulit. If someone is engaged in the battle, kailangan ng stability. Sabi nyo nga, stability. So why we need to be stable? Because we are not in a playground. As Christians, hindi tayo naglalaro dito. Seryoso ang ginagawa mong pagsisilbi sa Diyos. Hindi po biruan, kaya ka naandito every Friday. And we are in the battlefield. Ang kaaway po natin, seryoso. Tama? Kaya po, maraming nalalaglag na mananampalataya. Kasi po, hindi nila sineseryoso. And Paul reminds us, in those verses na binasa natin kanina, that we are in spiritual war. And in war, listen to this, footing matters. Tama? Nakasuot ka ng combat shoes. Hindi pa pwedeng naka-Nike ka na shoes kapag nasa giyera ka. Tama po? Hindi simpleng rubber shoes lang ang suot mo. Tama? Kasi kapag ang sundalo hindi maayos ang suot niya sapatos, he will slip and he will fall. A soldier who falls becomes vulnerable. Ang isang sundalo na bumagsak at nalaglag, vulnerable yan. At maaaring ang isang sundalo, meron siyang strong sword. Ang talas ng espada mo. Meron kang matatag na shield. Meron kang protected helmet. But if your footing is unstable, hindi ka makakatayo. Tama? Are you following me? Mga anak, try running on a battlefield without shoes. Subukan mo sumabak sa giyera na wala ka sapatos. Kahit gano'n ka kalakas, matatalo ka, hindi ka makakatayo. Tama? Now, many believers fall not because they are weak, but because they don't have peace. Amen? Maaring ang tindi ng pananampalataya mo sa Diyos, pero
inside, wala kang kapanatagan ng kalooban. At nangyayari yon. Tama? Sa practical na paliwanag, parang ganito lang yan. Nakapaglakad ka na ba sa madulas sa sahig? Nakapaglakad ka na? Yung tipong bagong map yung sahig. Tapos wala kang tsinelas, ano tendency? Di ba dahan-dahan ka, lalo na kung marmol yung sahig, tama? Ingat na ingat ka, kasi alam mo, isang maling hakbang, madudulas ka, malalaglag ka, tama? Ganon din sa buhay natin spiritually. Kapag wala kang peace, konting mapanik, konting issue, stress, konting offense, departure. Amen? Bakit? Kasi madulas ang buhay. Madulas ang buhay. Sabi mo nga sa tabi mo, madulas ang buhay. And listen to me everyone. As Christian, you cannot stand strong if you are standing stable. Ulitin ko, isang Kristiyano, hindi ka tatatag na nakatayo. Amen? Hindi ka tatagal. Hindi ka aabot doon sa finish line. Hindi mo matatapos ang race kapag hindi ka nakatayo ng matatag at hindi ka stable. Amen? Tandaan nyo, nasa spiritual battle tayo. And so many believers today are not falling because they don't love God. Hindi naman sila bumabaksak kasi hindi nila mahal ang Diyos. In fact, mahal nila. But they are falling because they are not grounded in peace. Mahal nila ang Diyos, pero po inside of them, they don't have peace at all. Wala silang kapayapaan sa sarili nilang kalooban. At huwag mo sabihin sa akin na matatag ka. Diyan masusubok ang pananampalataya mo. Kapag ginulo ka na ng kalaban, ewan ko kung makatulog ka pa. Kapag ginulo na ng kalaban ang puso mo, ewan ko kung makarating ka pa. Amen? Amen. Narinig niyo po ako. Alam niyo mga anak, if you will really notice it, like yung mga combat shoes natin sa Pinas, no po? Roman soldiers wore sandals with spike. Ang tawag doon, hobnails. Sabi nyo nga, hobnails. Yung mga sapatos sila may spike. At kapag nakita mo, kung meron kang sundalong kapatid o nakikita mo yung malapit yung kanilang combat shoes, malalaki po spike nun. Kahit na umakit sila sa bundok, hindi sila madudulas. Tama? Amen. Narinig niyo ako? Bakit? So they could stand firm and not slip in any battle. Para hindi sila madulas habang nakikipaglaban. Why? Because they're in the battle. So sa buhay natin, dapat matatag ka. Dapat nakatayo ka, stand firm ka. Importante na yung sapatos mo sa paa, may spikes. Subukan nyo maglaro ng basketball, tapos yung rub mo wala na spike. Kahit na walang water, madudulas ka. Tama? Importante, yung sapatos mo sa paa, may pang kumakagat. Tama? Yung hindi ka nadudulas. Hindi pa pudpod, in other words. Kasi nga, madali kang madudulas. Are you with me? Paul says from verse 15, sabi rito, having shod your feet. I want you to have a realization right now. Bakit kailangan na sapatos daw ay sa paa sinusuot? Bakit? Bakit hindi sa ulo? Tama? Bakit hindi sa ulo sinusuot? Bakit hindi sa braso? Bakit hindi sa kamay? Because the feet, where you put on the shoe, represent how you walk. Tama? It represents how you walk in this life. Paano mo nilalakaran ng buhay ito? It represents how you stand. Paano mo tinatayuan ang bawat pagsup na dumatating sa buhay mo? Tama? May kausap po ba ako rito? In other words, your feet represent your style. And when we say your feet, it means have your feet moving in the right direction where God is leading you. Maraming Kristiyano, tama yung hakbang nila pagsimba. Paglabas sa simbahan, hindi mo na alam kung saan umahakbang yan.
Tama? Hindi mo na alam kung saan pa nila yan. It means, have your feet moving in the direction, supposedly where God is leading you. It be a reflecting of the fact that you truly do have a relationship with God. Dapat yung takbang mo nagpapakita na meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Tama? Are you there? Tama po ba? Because this is your lifestyle. At maraming nasisirang Kristiyano dahil kapag nasa church, but outside the church, they have a different lifestyle. I can feel tension in the room. Tama? Tama po. Tama? Kaya nga ang Panginoon, mas epektibo siya. Sorry. Tanggalin natin. Nawawalan po. Thank you, Amen. O, sige. Wow. Okay. So, kaya si Lord, mas gusto niya, born again ka. Hindi ba pwedeng Christian ka lang? Dapat Christ-like ka. Tama? Kaya nga si Lord, mas interesado siya sa karakter, sa attitude mo. Amen? Yung born again ka, kahit umuwi ka ng Pilipinas, hindi yung dahil wala si pastor, wala sa leader mo. Pagdating mo ng Pilipinas, born again ka na. Amen? Why? Kasi yung suot mong sapatos, mga anak, pag uwi mo ng Pilipinas, dahil may spike pa rin yan, huwag mong aalisin. Tama? Yung pag uwi mo ng Pilipinas, para ka nag-check out ng time card. Out muna. Wala naman si pastor. Tama? Remember this, mga anak. In a battle, isa sa mga target ng kaaway, tandaan nyo, ang lifestyle mo. Can I hear an amen? Sisilipan niya ng butas para mai-apply niya yung tricks na sinasabi ng Bible. Kapag nakitaan ka ng demonyo ng butas, kahit antindi mo mag-worship sa Panginoon, paglabas mo naman, iba ang lifestyle mo. Bibirahin ka ng kalaban dyan. At doon ka magsisimulan lubaglag. At kaya shod your feet because your feet determine your balance. Gaano katatag ang buhay na ito? Hanggang kailan ka tatayo? Your feet determine your movement. Paano ka gagalaw in times of struggles in life? Your decision, your choices. Your feet determine whether you stand or whether you fall. Amen? Narinig niyo ako? Ang paa mo magdadala sa weight ng buong katawan mo. At siya magde-decide kung tatayo ka pa o mananatili kang nakabagsak. Amen? Narinig niyo ako? Say amen. At sa totoo lang, mga anak, a soldier without a proper footwear sleeps in rough terrain. Kapag ang isang sundalo, patakbuhin mo paakyat, kapag walang suot na sapatos siya, di makaakyat yan. You cannot hold a position kasi madulas. Wala kang balance at gigiwang-giwang ka. At dahil doon, you become an easy target of the enemy. Amen? Narinig niyo ako? May kausap po ba ako dito? Now, spiritually speaking, maraming Kristiyano present naman tuwing Friday. Pero kapag nasa labas, iba na nga lifestyle. Gegewang-gewang ang pananampalataya mo, ako na magsasabi sa iyo, you are a target of the enemy. Tama? Magiging target ka niya. Kasi ang taas mo, ang lakas mong kumanta pag nandito ka, ang taas ng kamay mo pag nag-worship ka, pero paglabas mo, gegewang-gewang pa lang lifestyle mo. Amen? So, binibigyan mo ng chance ang kaaway para pasukin ka. Amen? At dahil nakikita ng kaaway na gigiwang-giwang ang faith mo, hindi solid ang pagsunod mo sa Panginoon, babatuhan ka niya ng pagsubok ng kaaway. So, the tendency is, you will slip in trials. Naririnig niyo po ako? You will lose
putting in pressure. Kapag may pressure na, bibigay ka na. Babagsak ka in season of testing. Bakit? Because when you say that you're Christian, you ought to live a life that when people watch you and observe you and looking at you, makikita nila, mapapansin nila supposedly that you have such a good and solid relationship with Christ. Tama? Dapat ganon. Yung kahit nasaan ka, nakikita ng mga ka-office mate mo na meron ka relasyon sa Diyos. Hindi lang yung kapag nasa church ka. Kapag nasa opisina ka, para ikaw na yung hari. Hindi po. Tama? Narinig niyo ako? Makikita nila at mapapansin nila yan. Kahit si Satanas. Kapag gano'n ang buhay mo, alam niya yon, hindi kanya papansinin. Walang threat to sa karyaan ko. Hayaan ko lang. Sige, magtastas ka lang ng kamay doon. Alam ko naman ang buhay mo pag nasa labas ka eh. Tandaan niyo mga anak, look at me. Ang kunyari-kunyari ang Christian, kunyari-kunyari ang langit. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo lang, sabi mo, kung kunyari-kunyari ang Christian ka lang, kunyari-kunyari ang langit yan, sabi mo. Sa totoo lang, dapat sold up ang lifestyle mo. Di ba dito, hindi nyo ba napapansin? Pansinin nyo. Dito sa lupa pa lang, dito sa church natin, kingdom living na tayo eh. Meron ka ba bang pahinga? Di ba wala tayong pahinga? Wala tayong pahinga mga anak. Alam nyo ba bukas, kailangan gumising ako na alas 6 ng umaga kasi may encounter ang Alain. Bibiyahe ako sa encounter nila bukas. 1 hour ang layo dito kasama si Pastora Grace. Tama? At susunod yung mga magsasalita pa roon. Now, hindi na tayo nabubuhay ng normal. Ang buhay natin, kingdom living na. Supposedly. Ewan ko, kasama ka roon. Sige nga, yung mga kingdom living na rito, tas nga yung kamay, yung parang wala naman time. Wala nang time. Punong-puno na ng gawain ang buhay nila. Tama? Hindi na nga tayo nagpapahinga eh. Sige nga, palakpakan nyo si Lord. Di ba sabi nung kanta kanina, yung mga material na bagay, wala na yan eh. Kasi kung unahin mo si Lord, darating yan. Hindi mo hahabulin yan. He is the blesser. Huwag mo habulin yung blessing. Sa Kanya galing yon, tama? Amen? Can we give Jesus a big hand of applause, please? Come on, sa mga revelation na to. Now, bakit tinawag na shoes of peace? First and foremost, tandaan nyo ito palagi. Peace is what keeps you standing when everything around you is shaking. Tama? Dapat meron kang kapanatagan ng kalooban. Amen? Kaya maraming Kristiyano pa rin na sumusuko sa laban, sa race na to. Kasi wala nga silang peace. Walang kapanatagan ng kalooban. Kaya bumibigay sila sa konting pagsubok kasi mahina talaga sila. Tama? Kapag solid ka sa Panginoon, matataga. May peace ka. May kapanatagan ka. Tingnan niyo po, pakibasa nga ito na. John 14:27. Pakibasa nga. Ano sabi? Peace I live with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. Tandaan niyo mga anak, peace is your stability. Sabi mo sa katabi mo, peace is your stability. At kapag meron kang deep and lasting peace, ako na magsasabi sa iyo, stable ka. Kasi yung peace na yon, kapag ang isang tao walang kapanapadgan o walang kapayapaan sa puso, magulo ang buhay mo. Tama? Ang end result po ng Holy Spirit sa buhay natin ay yung peace. Hindi to kagaya ng worldly peace. Dinedefine natin yung worldly peace kasi absence and conflict. Kaya sabi mo may peace kasi wala namang gyera. Iba po itong sinasabi ni Lord dito. Ang peace na sinasabi dito is confident assurance sa lahat ng circumstances na mangyayari sa buhay mo. Kaya sabi ni Jesus, peace I live with you. So without peace, ang isang tao kahit na Kristiyano ka na, madali kang maging anxious. Madali kang matakot, madali kang umatras. Nasusundan niyo po ba ako? At kahit na nga mananampalataya ka na, kapag wala kang peace, tandaan mo, hindi ka tatayo sa laban.
Amen? Tingnan mo ang katabi mo. May peace ba? Siyempre, meron niyang peace, yung mukha. Ang tinatanong ko, yung kapanatagan, baka tinignan mo yung mukha. May peace yan. Yung kapayapaan na sinasabi ko, mukha bang may kapayapaan? Yung may katahimikan ng budhi. Tama? Kaya sabi ni Paul sa verse 15, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ibig sabihin, isuot mo ang sapatos mo, ibig sabihin, ayusin mo ang lifestyle mo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, umayos ka. Kaliwat kanan, sabi mo, umayos ka. Kasi mga anak, ang nakakalungkot dito, listen to me everyone. Bukod sa mga trials and difficulties na binabato ng kaaway sa isang mananampalataya, maraming Kristiyano sa panahon ngayon, hindi naman umaalis kay Lord, pero nadudulas. Naandyan naman sa loob ng church, pero natitisod. Bakit? Kasi walang stability. Amen? Konting bagay lang, nadadapa. Bakit? Kasi nga walang stability. Kasi hindi nila suot yung sapatos ng kapayapaan. Ang lifestyle mo hindi sold out, kaya wala kang peace. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Sila mismo, inaalok nila yung kaaway na pasukin ang buhay nila kapag ganon. Amen? May kausap po ba ako rito? So the question is how you will wear your shoes. Paano nga ba magiging sold out ang lifestyle mo kay Lord? Amen? Paano yan? O sige, ang una, stay in the gospel. Ano ibig sabihin yan? Read your Bible. Meditate your Bible. Ang sabi ng Bible, night and day. Ang sasabihin ko sa inyo, kundi day, night na lang. Kasi alam ko, busy kayo sa Facebook. Bago ka, listen to me. Bago ka maging busy sa Facebook, dapat face the book first. Tama? Ang tagal mo dyan, scroll ka ng scroll. Wala ka namang ginagawa. Alam mo yung maghapon ka scroll ng scroll? Para kang, ano lang yan yung scroll ka ng scroll, pagbukas mo ng rep, sinilip mo lahat, sinaran mo lang. Parang ganun lang yun, wala naman nangyari. Scroll ka lang ng scroll. Tama? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Sabi mo, tama. So, stay in the gospel. Ibig sabihin, magkaroon ka ng quiet time kay Lord. Amen? Apply the Word of God in your life. Remind yourself every time of the promises of God. I am saved, I am forgiven, I am secure. Dapat ganon. Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible, ganon ang declaration mo. I am forgiven, I am saved, I am secure. Ang laman ng isip mo, dapat, dapat ka dahil pinili ka ng Diyos. Ganon dapat. Hindi ka nagdududa. Tama? Why? Because you are staying in the gospel. Yun yung laman ng isip mo. That's one way to wear your shoes. Tama? Sabi mo sa katabi mo, before you scroll in Facebook, paste the book. Letter B. Ang sabi ko rito, choose peace daily. Mga anak, hindi po yan darating sa'yo. Kailangan piliin mo yan. Hindi yan automatic na dumadating, pinipili yan. Yung pagising mo sa umaga, piliin mo na may peace ka. Hindi yung pagising mo sa umaga, may nakita ka lang, pinosti mo kagabi sa Facebook, walang nag-like, wala ka na sa ayos. Grabe, pinost ko kagabi yun ah. Alam mo yun, yung ikaw na nag-posting, ikaw pa nag-like. Ikaw na rin nag-comment kasi wala nag-like eh. At buong araw mo, wala ka na sa ayos. Wala kang peace, tama? Amen. Are you following me? Ikaw ang magde-decide if you want to have peace today. Gusto mo ba magkaroon ng kapayapaan buong araw o gusto mo tuliro ang utak mo? Ikaw yun.
Tama? Ikaw lang yan. Ikaw ang magde-decide dyan. Amen? The third one, I want to highlight this. Be ready to share. Amen? Alam niyo po, kapag sinabing having shod your feet, be ready to share. You don't need to memorize the whole Bible to share the gospel. Your testimonies alone of God's goodness and faithfulness is more than enough na. Amen? Kapag ginawa mo lifestyle yan, yung pag-share ng gospel, makakalimutan mo yung problema mo, believe me. Kasi when you take the business of God, God will take your business. Tama? Lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Kapag inuna mo yung business ng Panginoon, yung business mo, hahawakan ng Panginoon yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, ikwento mo siya sa mga tao. Ang dami-daming tao, hindi pa siya kilala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, if you handle God's business, He will take care of your business. So dapat, lagi kang ready to share. Opisina mo, umiiyak pagdating mo. Nakita mo, nagmumukmok, iyak na iyak, ang laki ng problema. That's the time. Tama? Atake agad. Ano sabi? Amen? Attack agad. Tandaan nyo, listen to me, your testimony is part of your armor. Tama? Yung testimony po lang, ang laking bagay na eh. And this is not optional. This is not decorative. This is foundational. Kapag nag-uumapaw ng Diyos ang buhay mo, madali mo lang i-share ang Diyos. Kaya nga, ang tagal natin sa lumang faith, hindi natin ma-share ang Diyos eh. Why? Because wala ka naman Diyos sa buhay mo eh. Paano mo i-share ang Diyos sa iba? Ikaw mismo, wala naman Diyos. Ngayon, nasa katotohanan na tayo, madali lang i-share ang Diyos sa iba. Kasi supposedly, umaapaw na siya sa buhay mo, tama? Eh so, ang gusto ng Lord sa atin, before you fight, before you stand, before you advance, you must be grounded. You must be standing firm. Dapat may katatagan ka. At hindi gigiwang-giwang ang tayo mo. Tama? Palakpakan nga po natin ulit ang Panginoon. Come on. Okay. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, before you fight, before you stand, before you advance, you must be grounded. At ito yan, no? Having shod your feet. So, hindi lang belt of truth, hindi lang breastplate of righteousness, but higit sa lahat, shoes of peace. Bakit? Because the shoes are not just for movement. They are for stability and readiness. Mga anak, tayo mga believer, tayo mga tinawag ng Panginoon, tayo mga nagsuserve sa Kanya, ang sapatos is not for movement. Stability yan for us to be ready always. Kaya nga season or out of season. Amen? So bakit ko nasabi yan? Balikan ulit natin yung verse 15. Ano yung sabi? Pakibasa ko ulit na. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ayan. Sabi kanina, shod your feet. Paano raw? With the preparation of the gospel of peace. Unahin natin preparation. Ano ba yung preparation muna? Ano ba ibig sabihin ng preparation? Baka mamaya hindi nyo pa alam yan. Ang preparation po means you are ready. Readiness. Firmness. Pagiging handa. That you have prepared yourself ahead of time. Tama? Listen to me, dahil itong totoo. Ang problema ng marami sa atin, ito yung problema na nakikita ko. You wait until a person needs Jesus before you learn how to share Jesus. Wala nag-amen. Hindi nila naintindihan. Sa Tagalog, hinihintay mo pa yung tao na hanapin si Jesus kaysa ikaw mismo ang maunang magsalita tungkol kay Jesus. Amen? Yun po yung nangyayari. Yan po yung problema nating maraming Kristiyano, mga anak. Amen? Dapat lagi kang ready dyan. Kapag tingin mong hindi mananampalataya, may time ka, pasukin mo na agad. Wala naman mawawala sa'yo eh. Ano na wala sa'yo? Hindi ka naman gumastos. Konting laway lang, wala na.
Hindi mo alam mangyayari pag in-invite mo siya, hindi mo alam, sa totoo lang. At totoo lang mga anak, marami sa atin matagal ng Kristyano, pero hanggang ngayon, hanggang sa panahon na to, ulit-ulit yung sasabihin to, wala ka pa nadadala kahit isa. Malakas ang tension talaga, kanina pa. Amen? Wala ka pa nadadala hanggang ngayon. Come on mga anak, huwag mo sasabihin kay Lord na pagharap mo sa Kanya na hindi kita sinabihan. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Paulit-ulit. Sa totoo lang, para na ako sirang plaka. Tama? Hindi ko pa binubuhat yung sarili ko dito. Ano po? Nasaan si Sister JC? Hindi ba si Sister JC? Nasaan siya? Dumating ba siya ngayon? Oo, yun no? Kita mo? Na-invite ko yan doon sa isang gawain, dumating. Grabe no? Pagdating niya rito, ang dami agad testimony. Nagme-message siya sa akin. Di ba? Nakapag-invite na nga ng 3 yan eh. 3 yan dala mo, di ba? Tama? So mga anak, lagi yung tatandaan, hindi mo alam kung sino yung taong kakausapin mo. Hindi mo alam na baka naghahanap ng Diyos yun. Ang kailangan lang natin is yung tinatawag na preparation. Tama? May pupuntahan kang birthday na kaopisina mo, dapat prepared ka dyan. Paano mo ipapakita sa lahat na Kristiyano ka? Ikaw na mag-pray ng food, pangunahan mo. Hindi dahil nahihiya ka, hinayaan mo silang kumain na walang prayer. Ipakita mo sa Diyos na handa ka. Huwag kang mahiya. Si Lord nga na nagpapako sa'yo, hindi naman nahiya. Tama? Mga kaopisina mo, may birthday, hindi pa yung cake, kakain na. Sir, excuse me, boss, can I pray for the food first? Kapag ipinikit mo yung mata mo, manalangin ka lang, wala ka na makikita, hayaan mo sila. Ang importante na gawa mo, prepare ka. Tama? And believe me, after noon, sasabihin nila, wow, I'm so blessed to your prayer. Tama? Amen, 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 amen. Amen po ba? Ganun lang po. Dapat you should be prepared every time. Huwag kang mahihiya. Tama? Hindi ka lang ready na mag-share kung matibay ang foundation mo, yung tipong kahit na maraming binabato kaaway sa'yo, ready ka season upon season. Alam niyo, may pagkakataong gusto mong gawin pero kinakabahan ka? Wala. Pinauna mo si Taning eh. Amen? Pinauna mo eh. Pinauna mo talaga eh. Nauna ka ng takot eh. Naunahan ka ng kaba. Wala na. Lumipas na. Sino dito nakaramdam ng gano'n? Nung bago pa lang ako, lagi akong ganyan. Nilabanan ko yon. I rebuke you, Satan. Get out of my mind. Ganun lang. I-rebuke mo. Tama? Kasi established ka. Unshaken ka even in the midst of trials and difficulties. You are well prepared. Kahit na mabigat yung araw mo, willing ka to move on. Amen? Isipin nyo, ang dami na sa atin nag-EGR. Come on, everybody. Nakapag-training ka na. Tapos ka na ng Pepsol. Uulitin ko lahat sa inyo to. Lord, nire-remind ko sila, Lord. Tama? Tapos ka na ng Pepsol, anak. On the way ka na dapat. Amen? At ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Preparation is just about sharing the gospel. It's about being anchored in it. Dapat lifestyle mo yan. Tama? Yung tipong hindi ka mapakali kapag may souls around you. Amen? Sino yung mga tao rito hindi mapakali pag may souls? Amen? Diyan po lagi nagagalit si Pastora sa akin kasi papasok siya sa Lulu. Nakatambay lang ako doon sa labas kasi kinakausap ko yung iwanan ng gamit. Alam yung iwanan ng gamit? Yung iwan mo yung gamit mo roon. Tambay lang ako roon. Kinakausap ko lang siya. Siyasyaran ko. Tama? Amen, amen. Nandiyan po ba kayo? Kahit na hindi sumama sa church, yung nataniman mo na Word of God, malaking bagay na yon. Yung hindi ka mapakali kapag mayroong mga souls na nagkalat sa paligid mo. Lagi po akong pupunta sa Emirates Gen, sa Tourist Club, Emirates General Market. Kasi meron doong low carb na bread. So pupunta ako doon every 3 days. Yung nagbebenta ng low carb doon, kinaibigan ko, in-invite ko, 2 sila. Ay, pastor po pala kayo, Christian na rin po kami. Ay, saan kayong church? Sa ano po? Oh, God bless you, magpatuloy kayo. Ganun lang. Nalaman ko Christian silang 2, si Dorothy at saka si Angel, ang pangalan. Paano ko nalaman? Kasi tinanong ko, in-invite ko eh. At least nag-try ako, di ba? So, hindi ko sila inagaw. Sabi ko, God bless you mga anak, pagpatuloy kayo. Tama, andyan po ba kayo? Amen? Nasundan niyo po ba ako? So, ganoon, lagi kang prepare. Huwag mo hayaan na may nakikilala ka mga tao na hindi alam na Kristiyano ka.
Sa loob ng flat mo, nakatira ka sa sharing, alam ba nilang Kristiyano ka? Baka pag weekend, ikaw patanggero doon. Amen? Alam mo yun, nakatira ka sa nakatira ka sa sharing na flat, ikaw lang yung Kristiyano, no? Yung pagpasok mo, may birthday, Oy bro, alam rito, inom ka muna. Alam mo ba't ka inaabutan ng alak? Alam mo kung bakit? Sabi mo, bakit? Hindi nila alam kung Kristiyano ka eh. Pero 5 years ka na roon, magkakasama kayo. Amen, 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 amen. Amen. Naway gisingin kayo ni Lord sa mga pinag-uusapan natin. Amen. Yung nag-i-intercede ka na agad. No? Lord, lead me. Guide me, Lord. Give me knowledge and wisdom. Kakausapin ko itong mga taong to. Ganon. Hindi naman ikaw eh. Ang Lord ang kailangan mo eh. Vessel ka lang. So, yun ang preparation. Kailangan anchored ka roon. Para kang barko na nakatanikala ka roon sa ilalim. Hindi ka gumagalaw. Amen? Malaki ang pagkakaiba niyan po. Eto, may sasabihin ako sa inyo. In other words, mga anak, listen to me. Not just about being willing, it's about being rooted. Yun po yung ibig sabihin. Hindi ka lang willing, rooted ka. Kahit na tinataniman ka ng kaaway ng doubt, tama? Hindi nawawala yung willingness mo kasi rooted na sa puso mo na ikwento si Jesus kahit na kanino. Tama? Amen? Nandiyan ba kayo? Tanong ko lang, na-experience nyo ba rito yung may conviction kan mag-share? Pero, binanatan ka agad ng kaaway? Kinabahan ka, hindi mo na tinuloy? Yun yun. Yun yung sinasabi ko, binibira ka ng kaaway na hindi mo alam. Tama? Lalo na kung yung shesheran mo is talagang magulo ang buhay. Nako, yan ang bibigay sa'yo ng Lord, ng kalaban. Yung parang negative kang bigla. Tama? Yung naisip mo lang, pagtatawanan lang ako nito eh. Yung nakita mo may tato, ang malaking katawan, ayaw mo na mag-share. Wala pong matigas sa tinapay sa mainit na kape. Ano ibig sabihin? Kapag salita na ng Diyos, lahat titiklop dyan. Kung di mo man makuha ngayon, at least tinaniman mo. Can you hear an amen? Now, kapag sinabing hindi ka lang willing, pero rooted ka na, hindi ka nagpapadala sa tricks ng kalaban, mga anak. Hindi ka kinakabahan dyan. Nasa puso mo talaga yon. Prepared ka always. Nasusundan niyo po ba ako? Season ka, tama? Sige nga, isang malakas na palakpak para kay Lord. Come on. Na bakit ko pa ulit-ulit sinasabi sa inyo to? Listen to me. Look at me everybody. I want you to look at me. As your pastor po, as your spiritual father, no po, ang gusto ko lang lahat tayo maging prepare. Gusto ko lang po lahat tayo maging prepare. Yung maging handa ka in sharing the gospel. Alam niyo po ba, yung mga primary leader natin, lalo na yung mga kalalakihan po, maliban kay Gab, kasi si Gab, ano na yan eh, nung dumating sa church, Christian na. Si Anthony at saka si Andy, lagi kong kasama noon yan. Nagugulantang na lang yan, anak, ikaw mag-pray. Grabe, may pupuntahan kami, biglang opening prayer siya. Nanginginig pa sila. Pero tinan mo, nasanay na ngayon, nakatayo na sa pulpito, tama? So, tanungin kita, kailan mo sasanayin ang sarili mo? Gusto mo lang ba, nakaupo ka palagi dyan? Yung hindi ka maging prepare, tama? Yung hindi ka handa. At tandaan nyo, the reason why you're here in this church, mga anak, kaya ka nandito kasi ginawa ng Diyos ang possibility na ikaw at ako nandito to help people who are lost. Tama? Those people who are down, yung mga taong depressed, yung mga taong frustrated, yung mga taong defeated sa buhay. Again, sasabihin ko po sa inyo, isang kembot na lang, nasa St. Andrew na tayo. Ano ang aasahan ng Diyos sa'yo? Ano ang aasahan ni Lord sa church na to pag naandoon na tayo? Nakakaya naman kay Lord, Lord, nakakaya naman sa'yo. Nilagay mo na kami rito, ngayon, napapahiya ka pa sa amin. Narinig niyo po ako, mga anak? Nakakaya kay Lord. Binigyan tayo ng sobrang laking favor, tapos, amen. Tindi ng background, no? Naisip niyo yung mga sinasabi ko sa inyo? Amen?
Alam mo, laging prayer ko kay Lord, Lord, nawa, pagdating namin doon, pag dumating yung araw na yon, hindi kami magtatagal doon, lalabas kami. Bakit? Palalabasin ka nila dahil wala nang lugar sa'yo doon. Dahil ang dami na natin, tama? Ganun dapat ang thinking ng bawat isa sa atin. Hindi tayo nagpaparami sa church. Ulitin ko ulit sa inyo. We're just following the greatest commission. Tama? Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen? God has given us His Word. Binigay niya sa atin yung promises. Alam mo yung laman ng Biblia. Good news ang tawag doon. Gospel is good news. Pinili ka niya. Dati hindi mo siya kilala. Ngayon kilala mo na. You are chosen. And for us to be able to share the gospel to those people, meron kang gospel dapat supposed to be sa puso mo. Naranasan mo ang pagbabago. So bakit hindi mo ikwento sa ibang tao yan? Amen? Basahin ulit natin 15. Isa pa na. Pakibasa. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ito na. Kanina preparation. Ngayon, tingnan natin ano ba yung gospel of peace. Dito tayo po-focus. At para maliwalagan ng lahat, ito po, ano ba yung meaning niyan? Listen to me carefully. Ang sabi, preparation of the gospel of peace. Kailangan ready tayo, prepared to share the gospel of peace. Now, we all know that the word of God is good news. Tama? Yan yung good news. Hindi good advice. Hindi good suggestion. Hindi good situation. When we say good news, it is done, already accomplished. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos, more than 2,000 years sinulat. Tapos na yan. Yan po yung good news. Kaya pag tinanggap mo, nabago buhay mo eh. Tama? Nung narinig mo yung Word of God, nung nakita mo yung Biblia, nung nakita mo yung nakasulat doon, unti-unti ka nabago eh. Kasi nakasulat na yan, yan yung gospel, yan yung good news. Hindi good advice, good news yan. Okay na yan. Yan na yun. Yan yung salita ng Diyos. Hindi na mababago yan. Tama? Tapos na. Dineclare na ng Panginoon through His Word. Sinabi na ni Lord, hindi na mabubura. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will not pass away. Amen? And that's why yung taong nakatanggap ng good news, supposed to be may good news ka, prepared ka na dyan. Dapat prepared ka na. Because many people, wala silang peace eh. Bakit? Wala silang joy, wala silang stability. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ganon tayo noon. Sino niniwala rito, ganon tayo noon? Yung hindi mo alam kung saan pupunta buhay mo. Tama? Ngayon ba, alam mo na kung saan pupunta buhay mo? Say amen. So dito nakakalam na, taas ang kamay kung saan pupunta ng buhay niya. O ngayon, alam mo na, anong gagawin mo? Paano yung mga tao hindi pa nila alam? Amen? So bakit kailangan natin maging prepared? Because you have the answer, mga anak. You have the good news in your heart. You know how to give them directions. Tama? You have the truth. You have the Word of God. You have the gospel. Tama? At kaya natin tuturo to sa church para maging prepared tayo lahat. Again, ang sabi ko, we have the trainings. Marami sa inyo nag-training na, yung iba nagte-training pa rin. So ikaw, graduate ka na ng training, what you're doing? May mentoring pa, may intentional discipleship pa through cell group. Punong-puno tayo ng kaalaman eh, pero what are you doing? Amen? Amen, amen, amen. Amen? Anong nangyayari? Kasi without you knowing it, sapul na sapul ng pana ng kalaban ng puso mo. Tumambay ka lang sa bahay, wag mo sundin siya sabi ng pastor mo. Tulog ka na lang. Yung mga katrabaho mo, hindi maniniwala sa iyan. Wala kang kakayahan. Tapos, hindi lang yun, babarilin pa yung puso mo ng takot. Alam mo yun? Ng kahihiyan. Lakas ng loob ko magsalita, no?
Kasi alam ko yan eh. Alam ko yan. Yan po ang ministry ko noon pa. Sharing the gospel. Alam ko po yung naramdaman nyo. Pero unless, hindi mawawala ang takot mo, unless sinubukan mo. Hanggang hindi mo sinusubukan, mananatili kang takot na magsalita. At the more na nakakaranas ka ng rejection, the more na bumanat ka. Hindi na reject ka lang, tumigil ka na. Amen? Amen. At alam niyo, bakit anong nakikita natin dahilan? Because tayo mismo mga follower eh. Tayo mismo, tinatamaan ng kalaban eh. Hindi nga natin alam na wala tayong peace sa sarili natin eh. Paano natin bibigay yung peace sa iba? Dito tayo tinitira ng kaaway mga anak. So ano naman yung peace? Ito yung shalom. Di ba? Meron siya sabi, shalom. Di ba? Ito yung peace. Ito yung klase ng peace, supposedly, na meron tayong mga believer. Ito yung peace na it's not just absence of conflict, yung sabi ko kanina. Ito yung peace na dapat meron tayo. Ito yung wholeness. Ito yung completeness. Ito yung buhay na naka-align kay God. Okay, magulo ang buhay sometimes, may problema dumarating, pero meron ka parang peace of mind. Kasi naka-align ng buhay mo kay God, tama? Kaya nga tayo, Life Harvest Restoration Church eh. Because we harvest life to restore back sa original na plano ng Diyos. Na maibalik natin yung peace sa buhay ng mga taong magulo ang buhay. Tama? Tinutulungan natin sila na ma-restore back. Amen. Nandiyan ba kayo? So, isa ito sa mga atake ng kalaban, yung alasin niya, yung peace na dapat meron ka. Yung feeling mo, hindi ka complete. Kaya hindi tayo naka-align sa calling ng Diyos sa buhay natin. Kasi tayo mismo naguguluhan. Dapat bang gawin ko talaga to? Lord, ikaw ba talaga nagsabi niyan? Tama? Amen, amen, amen. Nandito ba tayo? Narinig niyo po ba ako? So, mahalaga po na kapag naka-align ang buhay mo, meron kang gospel, meron kang peace, alam mo ang trabaho mo, ang calling mo, ang purpose mo, Panginoon, kapag ganyan. Amen. Come on, papurihan niyo si Lord. Palakpakan niyo si Lord. Come on. Kasi kapag wala kanyang dalawang yan, mga anak, tandaan nyo, ang peace is importante. Kapag nakita ng kaaway na wala kang peace sa buhay mo, hindi mo talaga magawa. Because ang atake ng kalaban sa peace, sa kapanatagan ng buhay mo. Paano? Binibigyan tayo ng anxiety. Tinataniman kanya ng fear. Sometimes you overthink. Advance ka mag-isip, pero negative naman. Sisirang ko ba to? Baka mamaya. Come on, mga anak. If you are willing, God is willing. Ang problema, hindi ka willing eh. Willing sana ang Diyos eh, kasi mo ikaw hindi. Amen? Are you following me? Tingnan niyo po yung sabi po sa Philippians chapter 4. Nak, pakibasa nga uli. Ano sabi? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ito, napakaganda ito. Nakita kong verse na to. Ito, tandaan nyo palagi ha. The goal of the enemy, ang gusto ng kaaway, kung hindi kanya maitumba, guguluhin kanya. Tama? At kapag may kaguluhan na sa buhay mo, hindi ka na makakatayo. Guguluhin niya relationship mo, guguluhin niya ang pamilya mo, guguluhin niya ang trabaho mo, aalisin niya yung kapayapaan sa puso mo. At sometimes, kung kailan ka pa nagpaplano talagang gumalaw, doon ka babanatan yan. Yung talagang gustong-gusto mo nang gumalaw sa ministry, yung gusto mo na talagang mag-start na cell group mo, diyan babanat yan. Tandaan mo, hindi ka guguluhin ng kaaway kung walang magandang mangyayari sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Tama? Dahil ko sinasabi sa inyo yan. Sometimes sa kaguluhan sa buhay kasi may maganda kang ginagawa. Hindi dahil pangit ang ginagawa mo. Kasi meron kang ginagawang maganda na makakasira sa kaharian niya. Kaya ginugulo niya ang buhay mo. So you need to stand firm. You need to war. Shod your feet and prepared for the gospel of peace. Tama? Nandiyan po ba kayo? So we need to stand firm. Amen?
Because you and me are supposedly grounded. Grounded na tayo, ayan, no? And the peace of God which transcends all understanding. Sabi ni Lord kanina, I will give you peace. So yung peace na nasa iyo should transcend all understanding. Should guard your heart and your minds, can you know, in Christ Jesus. So you and me supposedly is grounded na sa finished work ni Lord. Tama? We are grounded. Complete na tayo. Meron ka ng peace sa heart and sa mind mo. Solid yun, hindi ka matitinag. Amen? Tingnan yung practical illustration ko. Imagine, may dalawang tao, dalawang believer, different foundations ang ginawa nila. Naalala niyo yung parable of the two builders? Naalala niyo yan? One is foolish. He built his house in the sand. Tandaan nyo, sand is unstable ground. There will be shifting of soils always. Alam niyo po ba, napanood ko lang naman, no, sa YouTube po, no, yung mga nag-iimbestiga ng mga nangyayari sa paligid dito, no po? 'Di ba meron doon tinayong yung the Palm Island. Naalala niyo yung the Palm Island? Tinayo nila 'yon sa tubig. At ang problema nila ngayon, dumarating yung alon doon, open sea yun eh. Dumarating yung alon at yung gilid-gilid unti-unting bumabagsak yung lupa. Yun yung ginawa nito. Parable of the two builders. Doon siya nagtayo ng bahay sa sand. Yun yung problema nila ngayon. Paano nila i-maintain yun? Tama? So, unstable ground. Yun po yung unstable ground. So, kung ikaw yung Kristiyano na unstable ground, dyan nakatanim ang faith mo, ano mangyayari sa'yo? So, merong isa, wise builder. He built his house on the rock. Solid ground. Firm ground. Solid rock. Ang solid rock si Jesus. So kapag ang buhay mo, doon nakatayo sa foundation na si Jesus mismo, unshakable ka mga anak. Kahit na maraming problema dumarating, meron kang peace. So when the attack of the enemy comes, yung mga storm of life, yung mga struggle, yung mga difficulties in life, ang unang bumabagsak, yung mga nasa shakeable ground. Ang tumatatag yung nasa solid ground. Amen. Are you following me? Mga anak, the question is, not will storms come. Ang question doon is yung, darating ba yung storm sa buhay mo? Ang question doon is, as a Christian and follower of Christ, saan ka nakatayo? Yun ang tanong. Nasa solid ground ka ba? Amen? Nasa solid ground ka ba? Mga anak, supposedly, the gospel of peace is your solid ground. Kasi kung meron kang gospel sa buhay mo, for sure, meron kang peace. So pagising mo pa lang na umaga, isuot mo na yan. Isuot mo yung belt, isuot mo yung breastplate, isuot mo yung sapatos. Yun ang sinasabi ni Paul. Para protektado ka sa galaw ng kalaban. Dahil malaki po ang chance sa manakawan ka ng peace. Amen? Paano? Kapag wala kang personal devotion kay Lord, diyan pa lang tapos ka na eh. Pag hindi ka nakababad sa salita ng Diyos, ang kapanatagan mo mawawala. Amen? Alam mo kahit na ang daming problema sa Pilipinas, paggising mo, meron ka agad message sa messenger, ang laki ng problema sa Pilipinas, ang peace mo hindi mawawala. Okay, initial reaction. Mabigat. Pero yung peace mo, hindi mawawala. Kasi alam mong nakatayo ka sa solid ground. Amen? Are you there? Nasundan niyo po ba ako? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Come on, please. Kasi if the enemy will steal your peace in your heart and mind, then you will never reach your God-given destination. Maniwala po kayo sa akin. You will never reach your God-given destination. Tingnan niyo po, sabi ko rito, the battle is not just around you. It is within you. So sa kapanatagan po ng kalooban, the battle is not around eh. Hindi katabi mo, hindi nasa harap mo. In other words,
ang battle wala sa paligid mo, nasa loob mismo ng puso mo. Amen? And listen to this. And if the enemy can steal your peace, pakibasa nga, he. 1, 2, 3, go. Ayan. Kung nanakawin ng demonyo ang peace mo, then hindi ka magpo-progress. Hindi ka makakarating sa promised land. Tama? Narinig niyo po ako? If you will not be very careful to safeguard the peace that transcends all understanding that we got from the Lord Himself, you will not reach your destiny. Hindi mo matatapos tong race na to. Mawawala ka one day. Amen? Nandiyan po ba kayo? Tingnan nyo, napakaganda pa itong verse na nakita ko. Romans 5:1. Tingnan nyo, ano sabi rito? Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Ayan. Ano ibig sabihin itong verse na to? Salamat sa Diyos, nakita natin yan. Sa araw na inaccept mo si Lord Jesus Christ, tandaan mo sa buhay natin, we now have peace with God. Di ba, linaw? Nung sinabi mo, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko, nagsisisi ako sa mga kasalanan ko, supposed to be, meron ka ng kapayapaan sa buhay mo. Meaning, reconciled ka na sa Diyos. Through the Lord Jesus Christ, tama? Mas malalim na ang kapayapaan na meron ka sa mga araw na to. Yung feeling mo, may calmness ka, may tranquility ka, tama? Hindi lang calmness, hindi lang tranquility to, mga anak eh. Hindi lang to calmness eh. Kapag sinabi mong meron ka ng peace to Jesus Christ our Lord, sa ginawa niya sa buhay mo, hindi ka na matitinag. Kahit sabihin mo may gera pa dyan. Di ba sa Pilipinas, exaggerated. Uy, kamusta na kayo dyan? May gera dyan, balita ko ah. Malakas ang loob mo kasi talaga namang hindi ganun kagrabe. Eh, paano pag grabe na? May peace ka pa ba? Eh, ang nabasa ko sa Bible ko, hindi ako iiwan, hindi ako pabayaan ng Diyos eh. Yun ang kagandahan kapag may Biblia ka. Tama? And sabi ng Panginoon, greater is He who is in me than He who is in the world. I will not leave you and forsake you. I will be with you forever. So, yun yung peace. Mas malalim na peace meron ka these days. There is no resentment anymore between us and the Lord kasi wala na nagbablock sa relationship mo kay Lord eh. Open na open. Hindi ka naluluhod doon sa luhudan na doon ka mananalangin. Hindi na. Meron kang direct access sa Panginoon. So bakit mawawala yung peace mo? Tama? We have assurance. Ayan o, i-meditate mo mabuti yung verse. May assurance ka na. Dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, may assurance ka ng kapayapaan. Diba? May assurance tayo na si Lord binayaran ang lahat ng kasalanan mo through His death on the cross more than 2,000 years ago. Tama? Yung kahit na may bumaksak na bomba rito, Lord, wag muna ngayon. Pero halimbawa may bumagsak, may kapayapaan ka na eh. Alam mo kung saan ang biyahe mo, tama? Hindi ka nagda-doubt. Kasi you are made righteous in the eyes of God through what Jesus did on the cross more than 2,000 years ago. Ayan, no, ang linaw niyan by your faith to Him. Kaya mga anak, don't forget that the gospel of peace, kagaya ng sinabi ko kanina, good news yun. That through Christ, we have peace with God. We have peace with ourselves. Tama? Dapat ganun ang feeling mo. So we can walk with peace with others. Tama? Now, before I close this, I will give you 3 dimensions of the shoes of peace. 3 lang, mabilis lang to. Ay gusto ko i-take note nyo to. Number 1. Ano yung number 1? Sabi ko, peace with God. Ito yung posisyon mo. Ito yung pinapaliwanag ko. Ano ibig sabihin dito? Before you can stand firm, you must know where you stand first. Paano ka magkakaroon ng firmness sa belief mo? Paano ka magkakaroon ng peace sa buhay mo? Because alam mo,
kung saan ka nakatuntong. Tama? Alam mo yon. Ito mga nakatinatawag kong foundational peace. Kasi before we accepted the Lord Jesus Christ, we were separated, di ba? We were enemies of God, tama? We were under judgment of God before your relationship with Him. But because of what Jesus did, ano nangyari? We are reconciled, we are forgiven, we are accepted. And so don't forget that you are no longer at war with God. Hindi ka nakaaway ng Diyos, kakampi mo ang Diyos. Dahil iniwan mo na yung kalaban sa buhay mo. Tinalikuran mo ang demonyo, kumampi ka na sa Diyos, tama? Mga anak, sa totoo lang, many believers, tandaan nyo, are still fighting battles sa buhay nila. Walang tigil, why? Bakit sila umaharap sa maraming battles sometimes? Because hindi nila alam na God already settled what is your issue sa buhay at the cross. Pinatawad ka na ng Diyos. Lahat ng sakit mo, dinala niya. Kaya ang sabi niya, by your stripe, we are healed. Hindi mo maklaim yun, hindi mo paniwalaan, nag-aalala ka. Amen? Amen. At ang sabi ni Lord, I came down here on earth to give you an abundant life. That was more than 2,000 years ago. So alala tayo sa buhay natin. Part-time ka rito, part-time ka roon, may gawain, di na, magpa-part-time na lang ako. Wala kang peace eh. Nababasa mo naman, naririnig mo naman. Pero binabaliwala mo lahat. Yon ang problema natin. Yung gospel, hindi mo may apply. Sinettle din ni Lord John more than 2,000 years ago. Ike-claim mo na lang. Because of Jesus, you are forgiven. Because of Jesus, you are rich. Supposedly. Kasi ang tatay natin, may-ari ng universe. Alam mo ba yun? At hindi na relihiyon ang hawak mo. Ang hawak mo, relasyon. May relasyon ka sa Diyos. So bakit ka nawawala ng peace? Nadali lang ang sweldo mo para ka ng... Yung parang gusto mo na mag-suicide, na-delay ang sweldo eh. Gano'n ko tagal na delay? Isang araw. Tama? Tandaan nyo, you are accepted by Christ. Kung meron man nangyayaring ganon, lagi mong tandaan, you are on your way, kaya may ganon. Kailangan mag-perseverance ka, tatagan mo ang paniniwala mo sa Kanya. Hindi yung isang araw palang dali ang sweldo mo, bumitaw ka na. Hello? Tapikin mo yung katabi mo, tapikin mo lang, sabi mo, bulungan mo lang, bulungan mo. Parang ikaw na naman ang topic ngayon, sabi mo. Di ba? We are justified already mga anak. Sabihin nyo nga, justified. Justified na tayo eh. Ang taktika ng kalaban ganito. Sometimes, iniisip niya pa rin na talunan ka. Sometimes, iniisip niya pa rin na guilty ka. Na ikaw is under condemnation. Hindi na. Kaya huwag kang matakot. Huwag mo alisin yung faith. Huwag kang mag-doubt sa kapangyarihan ng Diyos. Yung nga yung kagandahan eh. Kaya nga tayo nagsasama-sama rito because of the Word of God lang naman. Kasi galing naman tayo sa lumang faith lahat. Ngayon, nabago tayo because of the Word of God. Ngayon, nasa Word of God ka na, baguhin mo na yung sarili mo. Dapat maniwala ka na. Tama? Now, the gospel declares that you are at peace with God. So, your fear must disappear. Ulitin ko ulit. Your fear must disappear. Your insecurity must fade. Tama? Huwag kang ma-insecure. At kapag naintindihan mo to, alam mo, then your feet will become stable. Steady ang kapaa mo. Matatag ka. Tama? Nakukuha niyo po ba ako? Your footing become firm. Tama? Matatag, matatag. And as a believer of Christ, ang sabi ko rito, you are no longer trying to earn God's love. You are standing from love's God. Tama? Nakatayo ka sa pagmamahal ng Diyos eh. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos.
Malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo. Dahil lang naman sa pagmamahal, kaya siya nagpapako sa cross. Kung di kanya mahal, ba't siya nagpapako? Ang sabi nga ng Diyos Ama, kung binigay ko yung anak ko para sa'yo, para mamatay sa'yo, ano pa yung mga bagay na hindi ko kayang ibigay? Yung anak ko nga, binigay ko, ano pa gusto mo? Tama? Ang kulang lang, yung faith, kaya wala kang peace. Amen? Amen, amen. Nandiyan ba kayo? Rinig niyo po ba ako? Amen? Pag naintindihan nyo to, alam mo yung pag naintindihan mo yan, hindi mo na kailangang i-earn ng pagmamahal ng Diyos. Dapat nakatayo ka sa pagmamahal niya. Once na naintindihan mo yan, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Tatayo ka na matatag. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo lang, sabi mo with conviction, dahil kay Jesus, forgiven ka na. Accepted ka na. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Ang laki ng plano niya sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Come on. Second dimension. Ang sabi ko, peace within. Ito yung condition. Kanina, position. Ito yung condition. Ito yung internal peace. Malaki ang difference ito doon sa nauna. Bakit ko nasabi yun? Because you can have peace with God, but still struggle with peace within yourself. Ulitin ko ulit ha. Meron kang peace sa Panginoon, pero inside of you, wala. For example, pwede ka naman save. Practical. For example, pwede ka naman save, pero stress ang buhay mo. Tama? Ibang klase pong peace ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito depende sa pera, depende sa sitwasyon, depende sa tao. Galing ito sa presensya ng Diyos. So ang target ng kaaway, yung internal peace mo. Amen? Tama ba? Yung tipong overthinking ka, pero negative. Yung tipong anxiety. Yung tipong grabe ka mag-worry sa lahat ng bagay. Pero, hindi mo na magpuri kay Lord. Pero bakit worry ka? Takot ka sa future. Takot kang mamatay. Sige nga. Sino ang mga takot dito mamatay? Taas ang kamay. Siyempre, hindi ka magtataas. Posible naman yan. Kasi mapapansin ka ng lahat. Mga anak, tandaan nyo palagi, lahat tayo mamamatay one day. Sabi mo lang kay Lord, Lord, wag muna ngayon. Pero dapat di mo kanya tatakutan yan. Kasi biyahing langit ka ba't ka natatakot? Nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung saan ang punta mo. Yun ang totoo. Kung natatakot ka mamatay hanggang ngayon, hindi ka pa sigurado kung saan ang punta mo. Lahat naman tayo mamamatay one day. So sabi mo lang kay Lord, Lord, wag mo na ngayon. Marami pa akong gagawin para sa kariyan mo, Lord. Nasabi ko ito sa inyo noon. Sino rito may mga sakit na iniinda sa katawan? Gawin mo lang yung greatest commission, pagalingin ka ni Lord dyan. Kasi sabi niya, masipag to, palakasin ko muna katawan nito, pagalingin kita. Kung nakaupo ka lang dyan, Angel Gabriel, kunin mo na ito isang to. Pasikip lang sa church. Save ka na rin, pero unahin ka niya. Amen. Narinig niyo po ba ako? Siyempre, hindi nakasulat sa Bible yon. Practical lang sinasabi ko sa inyo. Tama? And guess what? Sabi niyo nga, guess what? Sabi ko, you have peace with God, but still lack of peace within yourself. Why? Because you don't walk in the gospel daily. Yung promises ng Diyos, hindi mo mapanghawakan. At maraming believers, dito po bumabagsak. They are saved, but they are anxious. They are forgiven, but restless. They are loved by God, but worried in their life. Can I hear an amen? Again, tandaan niyo mga anak, importante ang personal and quiet time with the Lord. Hindi ka lang busy sa ministry, busy ka sa king ng ministry. Come on. Give Jesus a big hand of applause, please.
Kasi sa totoo lang, hindi lang enough na dito mo lang naririnig ang Word of God tuwing Friday. Dapat meron ka talagang quiet time. Alam mo yon, yung pinaka-the best, yung paggising mo sa umaga, after mo mag-pray, kahit na 5 minutes lang. Pastor, kasi po may iwan ako ng transport eh. Ano oras ba transport mo? 8 o'clock po. Ano oras ka nagising? 7:45. Ay, wala ka talagang time. So kung may desire ka, maraming paraan. Gumising ka na 6:30 kasi. Amen. Narinig niyo po ba ako? O, pakatapik mo yung katabi mo, sabihin mo, your daily devotions guard your heart. Protect your mind and anchors your emotion. Amen? Yan po yung nagagawa niyan. Ano? Your daily devotion guards your heart, protect your mind, and anchors your emotion. Tingnan niyo mabuti yung nagagawa ng Word of God. Kaya nga, umayos ang buhay mo eh. Tapos seryosohin mo na. At tandaan nyo, when we say anchor your emotion, it's like you are anchored even though there is a storm. Kahit na malakas ang hangin, kahit na malakas ang alon, hindi ka nadadala. Narinig niyo po ako? Peace is your anchor. Para kang barko sa gitna ng bagyo. Hindi ka natitinag kasi meron kang peace, meron kang kapayapaan. No whatever happened, payapa ka. Alam mo yun, yung para kang bata kung matulog. Yung iba kasi hindi makakatulog eh. Yung payapang-payapa ang tulog mo. Nasusunog na ang bahay, tulog ka pa rin. Matindi yung peace mo noon, ang lalim. Amen? Andiyan ba kayo? Mga anak, when your feet, matatapos na po tayo, are shod with peace. Tandaan nyo ha? Storms may come in your life, but you don't collapse. Pressure may rise, but you don't panic. Battles may rage, but you don't retreat. Yun yung kapag suot-suot mo, yung peace, yung gospel of peace. Amen. Narinig niyo po ba ako? Why? Because your stability is not external. It is spiritual. Tama? Yan yung condition mo. Yan yung supposedly condition natin lahat. Kasi, meron na tayong relationship kay Lord. Ito magdedepende to, gaano ka-intimate ang relasyon mo sa Diyos. Yung kahit na wala ka rito sa church, nababasa mo ba yung mga promises niya? Sabi po sa John 14:27, peace I leave you, my peace I give you. So yung peace na yun is not based on your circumstances. Tama? Hindi yun nakadepende sa feelings mo. Na kapag may trials na, shaken ka na. Hindi po yung worldly peace. Yung po is supernatural peace. Sabihin nyo nga, supernatural peace. Then, the third dimension, peace with others. Ito na yung mission mo. Ito na yung kanina ko pa sinasabi. Napaka-importante nito sa vision na meron tayo. Because the gospel of peace is not just something you receive. It is something you carry and give it to others. Tama? Yung peace na yon, dala-dala mo yon kasi may mission ka. Sino mission mo? Yung mga kaopisina mo, yung kamag-anak mo, yung nanay at tatay mo na hindi pa kilala ang Panginoon. Ang kilalang Diyos yung nakatayo sa ibabaw ng tukador. Tama? Sa kanila mo ibibitaw yung dala-dala mong peace. Hindi lang para sa'yo, ipapasa mo yan sa pamilya mo, trabaho mo, kaibigan mo, sa mga anak mo. Listen to me, ikaw ang taga-ayos, hindi ka taga-gulo. Ikaw ang taga-ayos, hindi ka taga-chismis. Carrier ka ng peace ni Lord. May kausap po ba ako rito? Tingnan yung sabi ng Isaiah 52:7. Ano yung sabi? Pakibasa nga. Praise. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news. The good news of peace and salvation. The news that God of Israel reigns. Oh. Ano ibig sabihin itong verse na to? Napakabuti ni Lord. Nakita natin. Ano ibig sabihin ng verse na yan? Ano ibig sabihin?
Your feet is not just for standing. Your feet is for going. Tama? Ayan o. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who bring good news. So, nasaan yung good news? Dinadala mo ba yan sa mga taong di pa nakakilala kay Lord? Going to the broken, going to the lost, going to those people who are hurting. Tama? In other words, mga anak, we are not just defenders, we are messengers. Amen? Mga anak, hindi kayo tinawag ni Lord para umupo sa silya. Tinawag ka ni Lord para mag-share ng kanyang kapangyarihan sa ibang tao. Amen? Hindi ka lang binigyan ng peace ng Panginoon para to enjoy. He gave you the peace to carry everywhere you go. Your workplace, your home, your community. You are to bring reconciliation to your family. I hope the message of Christ to people. Buti na lang, may isang nag-amen. 10, 20, 50. Mga sinungaling, ayusin nyo, amen nyo. Amen ka lang ng amen. Tama? Mga anak, tandaan nyo palagi, as a matter of fact, you are a carrier of peace in a chaotic world. Ang gulo na nangyayari sa buhay ng mga tao right now, lalo na sa Pilipinas. Nakita niyo yung posting ko sa Facebook ng isang araw, ang dami na nag-amen doon, ang dami na nag-like eh. Ano sabi ko? Mahal na ang bilihin, mahal na ang gasolina, mahal na ang diesel, pero ang Panginoon tapat. Talagang mahal na lahat. Pero ang Panginoon tapat pa rin. Hindi kanya pabayaan, hindi kanya iiwan. Yun yung mensahe ng peace. Hindi dapat nawawala sa puso mo yon. Ikaw yung nakapagdala ng kapayapaan. Pag sinabi ng nanay mo, tatay mo, pamilya mo, anak, ang hirap na ng buhay dito. Si Jesus po ang sagot, nay. Pag sinabi ng nanay mo, meron ba tayo dyan? Meron po akong Jesus sa puso ko. Simulan mo roon. Tama, amen? Narinig niyo po ako mga anak? Sige nga, palakpakan nga natin, Panginoon, please. Bago po tayo matapos na tayo. Tonight, quickly lang, tapos na to. Paano mo ngayon isosuot yung sapatos ng peace? Ito, importante ito. 4 lang to. Sobrang importante ito mga anak. Tandaan nyo, the enemy will attack your peace. Because the enemy knows, kung makukuha niya ang peace mo, he can shake your footing. Tama? Kung makukuha niya ang peace mo, pwede niyang mag-shake ang mga paa mo. So, he attacks you through anxiety, offense, confusion, fear, division. Tama? But listen to this carefully. Peace is not the absence of warfare. Peace is the presence of God in warfare. Amen? Naririnig niyo po? Yung kahit na dumadaan ka sa sobrang battle, alam mo na kasama mo si Lord. Can I hear loud amen, please? So ang tanong, paano nga isusuot? O number 1, inulit ko na naman, stand daily in the gospel. Kailangan may quiet time ka. Tama? Balik ka sa gospel araw-araw. Declare yourself that Jesus paid it all. I am forgiven. Pinatawad na ako. Mahal ako ng Diyos. I am redeemed. Tinubos niya ako. I am accepted. Tanggap ako ng Panginoon. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. So balik ka dyan sa gospel. Amen? Are you there? So tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, put on the shoes of peace. Stand for His promises daily. Number 2, release the control to God. Ano ibig sabihin ko nito? Ano ibig sabihin ko? What does it mean? Maraming tao, listen to me carefully, maraming tao kahit na mananampalataya na, nawawalan sila ng peace because they want to be in control. Yung situation na meron sila, ang gusto nila, sila ang kumokontrol. Bitawan mo ang control na. Sa totoo lang, kaya wala kang peace kasi gusto mong kontrolin lahat. At diyan ka na penetrate ng kaaway. Tandaan mo, the battle is not yours.
Madalas sasabihin ni Lord, anak, ako na ang bahala, pero ayaw mo ipagkatiwala. So ang tanong, paano makakapasok ang Lord doon sa sitwasyon mo? Ayaw mong bitawan, gusto mo ikaw ang kumokontrol. Peace comes when you say, Lord, I trust you, even when I don't understand. Yun yung bitawan mo. Panginoon, alam ko po, sobra pinagdadaanan ko. Hindi ko po kaya to, Lord. Sa'yo na to. Kaya nga ikaw ang Diyos eh. Kaya nga tinawag kitang my Lord and my Savior eh. Hindi ko kaya to, Lord. Sinusurrender ko na sa'yo. Kahit hindi mo naintindihan, nagtatras ka. Yun yung release the control to God. Amen? Are you there? Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, release your control and trust only God. Number 3, remove unforgiveness. Ito isang bagay na napakahirap. Dito madalas napapahamak ang isang believer. Alam mo yung mananampalataya na, pero hindi mabitawan yung pagpapatawad. At madali ka mapaglaruan ng kaaway kapag hindi ka marunong magpatawad. Magpatawad ka. Kung may galit ka, para ka naglalakad na walang sapatos, anak. Amen? Masakit, delikado, madulas kapag wala ka sapatos, anak. So let go. Forgive if somebody hurt you. At kapag nagpatawad ka, listen to me. Pag nagpatawad ka, hindi yung para sa kanila, para sa iyo. Mantagal mo, ang tagal na, 3 taon na hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. Tingnan mo yung tsura mo. Batang-bata ka nung 3 taon ago eh, tingnan mo yung tsura mo ngayon. Paano? Araw-araw, dala mo sa puso mo yan. Yayaman ka ba dyan? Amen? Magpatawad ka kasi. Amen? At tandaan nyo ito mga anak, unforgiveness will remove your shoes. Because you cannot walk in peace while carrying bitterness. Makinig kayo, ulitin ko ulit para wala nakaintindi. Unforgiveness will remove your shoes. Because you cannot walk in peace while carrying bitterness. Kaya mga bitter o kampo dyan, magpatawad ka na. Kasi pag meron kang bitterness, pag meron kang unforgiveness, para ka naglalakad ng walang tsinelas. Doon sa isang kalye na madulas. So don't hold your unforgiveness. Release it to people. Hayaan nyo ang Diyos ang mag-deal sa kanila. Kung nasaktan ka man niya. Amen? Trust God with justice. Sabi mo sa katabi mo, sige, tapikin mo uli. Sabi mo, kung may galit ka, magpatawad ka na. Number 4, stay in God's presence. Ito, importante ito. Ang peace, hindi pinag-aaralan. Yan po is nararanasan. Tama? Hindi mo pipilang feast kung wala kang oras kay Lord. Simple lang yan. Yung presensya ni Lord, pray, worship, be still. Tama? Dahil doon pumapasok ang peace. Alam mo, kahit na ang dami ng problema, nagwo-worship ka pa rin kay Lord. May battery yung cellphone mo, may earset ka, nag-aabang ka ng transport, magpatugtog ka ng worship song. Kausapin mo si Lord. Hindi yung broken relationship ka na nga, pinapakinggan mo pa, I can't live, living is without you. Amen. Ay, hindi ka tuloy makamove on. Kaya si Taning tuwan-tuwa. Narinig niyo po ba ako? Worship team, please come up. Worship team. At ito number 5, last na to. Be ready to share Jesus. Kanino ko pa sinasabi yan? Amen? Amen. The more you live the gospel outwardly, the stronger it becomes inwardly. Lalong tumatatag yung kalooban mo kapag ikaw ginagawa mo yung calling mo. Ano ba yung calling mo? I-share mo si Lord sa ibang tao. Amen? Now, ang tanong ko, gusto mo magkaroon ng peace? Gusto mo? Kapalan mo yung peace mo sa pag-share ng gospel.
Sino gusto magkaroon ng peace? O, tapikin mo yung katabi mo, kapalan mo kasi yung peace mo sa pag-share ng gospel. Now, last na. Ang sabi ko dito, last na to mga anak. Listen to me, di pa tayo tapos. Peace grows when it flows. The more you share Jesus to other people, the firmer your footing gets. The stronger your faith becomes. So remember mga anak, ang kaaway, target ka. Lagi yung tatandaan. Kaya may mga tao dito, ilan sa inyo, pagod na, stress na, overwhelmed na. Why? Because nagpatama ka sa kalaban eh. Parang gusto mo na sumuko, gusto mo lang umupo. Pero sinasabi si Lord ngayon sa'yo, tumayo ka ulit, isuot mo yung sapatos dahil hindi pa tapos ang laban. So, sa gabi ito, kung nakakaramdam ka ng nawawala yung peace mo, kapayapaan mo, magulo ang isip mo, mabigat ang puso mo, ito na yung moment, hindi ka nag-iisa. God will restore your peace tonight. Then we all stand. I want to make a powerful declaration, please. Everybody. Lahat tayo with conviction. Sige nga. Everybody close your eyes. Habang nakatayo ka, everybody. Can you raise up your two hands with the Lord, please? Dalawang kamay. Sabihin natin to. Lahat tayo. Sabihin natin with conviction. Declaration. May kapayapaan at kapanatagan ako sa Diyos. Sabi mo. May kapayapaan ako sa kalooban ko. Magiging daluyan ako ng kapanatagan. Hindi ako matitinag. Hindi ako madudulas. Isusuot ko ang sapatos ng kapayapaan. Lalaban ako kasama ang Diyos. Tatayo ako hanggang dulo. Dahil alam ko sa puso't isipan ko, nananampalataya ako. Hindi ako iiwan at kailanman tatalikuran ng Diyos na aking pinagsisilbihan. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mensaheng idiniliber nyo sa aming lahat. Alam namin, Panginoon, na hindi po madaling humarap sa anumang pagsubok. Pero sa gabing ito, Lord, hindi lang kami magsusuot ng belt of truth at maniniwala sa inyong salita. Hindi lang namin isusuot ang breastplate of righteousness upang takpan ang puso namin, ang aming mga vital organs. Pero dahil sa gabing ito, narinig namin ang katatagan at pananampalatayas ng gagaling sa aming mga paa. Isusuot namin, Panginoon. We will be prepared in all the battles. We will be prepared in the gospel of peace starting tonight. Hindi kami papadala sa gawa ng kalaban, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, Lord God, magkakaroon kami ng katatagan sa aming paniniwala at pananampalataya na mahal mo kami, may plano ka sa buhay namin, at hindi mo kami iiwan at tatalikuran kailanman. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, thank you for the word that you have given us. Thank you for the wisdom, the knowledge. You know, Panginoon, that without you, apart from you, we are nothing. And we want to glorify your name. We want to worship you tonight because of your goodness and your faithfulness through your word. We love you, Father. We love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Kay buti ng ating Pinoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na naan. Sige po, purihin natin si Lord. Ulitin natin. Sa diyan kay buti ng ating
Panginoon, matatapat sa habang panahon. Come on, worship Him, worship Him. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Come on, dakila ang Diyos. Declare it. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya, O Diyos, ika'y Come on, open your mouth. aking He's worthy of your worship. sa buong mundo. He's worthy of your praise. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, declare it. Dakila ang Diyos. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Kung mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Kung mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ikalik, tagumpay mangay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dakila Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, sa gabing ito, hindi kami magsasawang purihin ka dahil sa mga salitang aming natutunan sa gabing ito. Tunay po, Panginoon, na makapangyarihan ang inyong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang bawat salitang aming naririnig is magkaroon ng application sa buhay namin. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming tumatag sa paglakad sa lahat ng pagsubok na aming daranasin, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na lahat ng aming narinig sa gabing ito
is may apply namin sa araw-araw namin buhay. Simula pa noong una na narinig namin ang series na ito, Panginoon. Nawa, Lord, tumatag kami sa iyong calling sa buhay namin. Na malagpasan namin ang karerang ito ng buhay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang mga salitang itinuturo mo sa amin is para po sa aming katatagan at hindi kami kailanman maging talunan, Panginoon. Lord, sa gabi ito, we declare that we are a winning side. Nasa winning side kami. Hindi kami talunan, Panginoon. Dahil alam namin na kasama mo kami at hindi mo kami iiwan, pababayaan kahit kailan. Hallelujah! Hallelujah! Dapat lang ang bunga. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Mula sa ugat ng Manila. Come on, worship Him. It's your chance to worship Him. Mundo'y Declare magulaman. that God is good. That God is good in our life. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Dakila Ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay inahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. dakila ka, Lord! Dakila. Dakila ka habang panahon! Dakila ka. Oh Diyos! Lord, we declare tonight na dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na kahit hindi kami karapat-dapat, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon na hindi lang makilala ka, pero yung mapagsilbihan ka, Panginoon. It is a privilege for us to know you and to serve you in this life. Habang maraming tao hindi ka kinikilala sa buhay nila, Lord, salamat po because you have given us a chance in this life to serve you, Panginoon. It's a privilege for us. We are so honored to serve you while you are here in this life. Salamat po. Maraming salamat po for tonight. Lahat po ng pasasalamat, lahat po ng pagsamba sa inyo namin binabalik sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Diyos takpang ligtas, at lahat tayo magsasabi na, Amen. Amen.